Mapagpalang gabi o araw o umaga sa inyong lahat, mga kapatid na kasama namin sa pagsamba dito sa Shrine of Jesus the Divine Word sa Christ the King Mission Seminary. Kahit saan man kayo dako ng mundo, ipinapaabot ng aming pamayanan ang pagbati sa inyo ng patuloy nating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. May isang kwento tungkol anay sinalaysay ni yung tanyag na manunulat na Russian writer na si Leo Tolstoy tungkol sa isang tagpo sa buhay ng Tsar at Tsarina ng kanilang bayan, bansa. Ang mga ito ay nais parangalan yung mga miyembro ng kanilang sambahayan o yung korte o court, no? At sila ay nagpadala ng mga invitasyon, panyaya sa mga, at hiniling nila na sa pagdalo nila dapat dala nila yung invitation card. Pagdating nila sa ng mga inanyayahan at pagpasok nila ay yung mga gwardiya ay hindi tinignan yung mga dala nilang invitation, kundi ang tinitignan ang mga kamay. No? Nagulat sila. Hindi naman yung dala nilang invitation. Ang sinuri nila yung kanilang mga kamay. Nagtaka ang mga bisita at atat na makita nga yung kanilang host, ang Tsar at sa kanyang may bahay. At kung sino yung pipiliin nilang bilang pangunahing pandangal o yung guest of honor, na kung saan siya ay uupo sa gitna ng Tsar at sa kanyang asawa. Laking gulat nila nung mapili ang matandang babae na tagalinis sa palasyo ng maraming taon. Nang makita ng mga gwardiya na tumingin sa kanyang kamay, ang sabi sa matanda, meron po kayong angkop na katangian bilang pangunahing pandangal. Nakita na ninyo ang iyong pagmamahal at katapatan sa pamamagitan ng iyong kamay. Palatandaan ng serbisyo at malasakit at pagmamahal ng maraming taon sa palasyo ng Tsar. Isang detalye sa mga pagpapakita ng Panginoong Hesus na muling nabuhay ang nakakatawag pansin. At ito ay sa likod ng bagong anyo ni Jesus na ilang mga pagkakataon hindi siya nakilala. Halimbawa, mga alagad patungong Emmaus o si Maria Magdalena, no? Nakala si Jesus ay hardinero, o yung mga alagad ni Jesus sa pampang ng lawa ng Tiberias, hindi makilala si Jesus dahil sa bagong anyo bilang nabuhay na maguli bilang Panginoon. Pero sa lahat ng mga yon, sa lahat ng bagong anyo ni Jesus at bagong anyo at maluwalhating imahen ni Jesus, dala pa rin niya ang bakas ng kanyang
pagpapakasakit o yung mga sugat sa kanyang katawan o sa kamay at paa, tagiliran. Sabi nga lalong-lalo na dun sa Ebanghelyo ni San Juan nung nakaraang linggo. At risen Lord with the marks of the crucifixion. Anong gustong ipahiwatig, ipahayag nito, at ano ang kahulugan nito? Una, sa palagay ko, sa pamamagitan nitong palatandaan, gaya ng kanyang katawan at sugat, ay nakilala ng mga alagad na siya nga talaga. Nakilala ng mga alagad na hindi siya guni-guni. Ginamit ni Jesus ang mga nakagawiang gawain gaya ng pagkain, kagaya narinig natin. Kasama nila pagpira-piraso ng tinapay, kasama ng mga, halimbawa mga alagad papuntang Emmaus, at doon nakilala si Jesus. Pangingisda, yung mga nakagawiang gawain ay yun ang ginamit ni Jesus para makilala siya ng kanyang mga alagad, para ipamalas sa mga alagad niya na siya nga mismo yung kasama nila at sinundan nilang guro mula sa Galilea. Ang mensahe siguro nito ay gaya ng mga alagad, nakilala lang nila at makikilala lang din natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga palatandaan sa nakasanayan natin, sa ating pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. In other words, relationship is built, is developed. Hindi ang relationship kahit anong ugnayan, pagkakaibigan, ay hindi nangyayari minsanan, isang araw, isang gabi. Ito'y nangangahulugan ng pagkilala, ito'y nag-develop, ika nga. At sa pamamagitan nito, itong mga shared moments, ang mga palatandaan ng pagkakaibigan, pag-uugnayan, ay nakikilala. Kagaya ng mga alagad ni Jesus, nakilala ang bagong anyo, nakilala si Jesus sa kanyang bagong anyo dahil sa mga palatandaang mayroon sila nung kasama pa nila si Jesus. Ito rin siguro yung halaga ng mga gawain nating sa buhay Kristiyano. Pagsisimba halimbawa, o yung mga nakagawiang panalangin. Hindi yan sapat, ika nga, yung minsan isang taon, pagdating ng simbang gawi lang, o Holy Week lang, o etc. Ito'y dapat, ika nga, mayroong pagpapahalaga sa ugnayan na ito at lumalago sa pamamagitan ng malimit na ugnayan. Ikalawa, nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanyang bagong anyo kasama ang bakas ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan upang ilagay sa sentro ng buhay Kristiyano at sa ating pagdiriwang ang krus. Siguro ito yung sagot sa malimit nating tanong sa buhay. Kung si Jesus na nagwagi na sa kamatayan at kasalanan,
at kaloob niya ang bago at ganap na buhay sa atin, mga tagasunod niya. Ang tanong ay, bakit ang buhay sa mundo natin ay nandyan pa rin ang pagpapakasakit sa krus? In other words, sabi natin, if Jesus has been victorious over sin and death, why there is still suffering? Nanalo na siya supposed to be. Yan yung tanong. Pero kagaya ng ipinakita niya, in His risen body, He carried with it the marks of the cross of suffering. Sa pagpapakita ng Panginoon ng muling pagkabuhay na may bakas ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan, ay upang ipamalas sa atin na ito'y may kaugnayan ang krus sa kaluwalhatian, na ito ay makatotohanang anyo ng buhay Kristiyano, na kasama bilang mahalagang sangkap ang pagpapakasakit at kamatayan para marating ang maluwalhating buhay ni Kristo. Ang krus, ang palatandaan ng kanyang kamatayan, ay paalala din ng pagmamahal, tagumpay ng pagmamahal ni Kristo para sa ating kaligtasan. Siguro, it's Jesus' way of answering our questions today. Why there is still suffering in spite of the victory of Christ over sin and death? And that is one of the characteristics at the center of Christian life, that there is the cross, death, and also glory. Sa gitna ng siguro napansin nyo rin sa bawat simbahan, the only furnishing that is required in the celebration is the cross. Hindi yung image ng kung ano-ano. The only image that is required now is the cross. And that is always reconnected with the altar now, precisely with the message that the gift of the Eucharist is a fruit of the love shown by Jesus' sacrifice on the cross. Nabukal ng buhay. Kaya siguro sa gitna ng ating buhay, pasakit, hamon, kagaya nitong dinaranas nating salot, ay pinapaalala ng Panginoon na ito'y bahagi siguro ng kagaya ng sugat sa katawang maluwalhati ni Jesus. Dahil sa mundong ibabaw ay bahagi pa rin nito, that we still share also the sufferings of Christ. At huwag nating kalimutan din yung ibang anggulo ng buhay Kristiyano, na hindi lamang krus, kundi nandyan din ang luwalhati, ang regalo at galak ng pagkabuhay. Kaya mga kapatid, ano bang pinagdadaanan natin na ligaya, tagumpay, krus, ito'y bahagi ng misteryo din ng ating Panginoon, na buhay na maguli, na may lamat pa rin
bakas pa rin ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan. A very realistic, I think, view, image, and basis for Christian life and spirituality. That life is not just the cross or just pure joy, victory. It is both the cross and victory. Hilingin natin sa Panginoon sa ating pag-ugnayan muli sa kanyang piging ay magkaroon tayo ng lakas, ng sigasig para palakasin ang ating ugnayan sa Kanya at makapagbigay ng patutuo sa mundo na Kanyang hinihiling na ipahayag natin ito sa buong mundo. Amen.